Turuan mo kami, Lord. Lalabas kami sa lugar na ito, binago, inayos, pinagawang totoo mo. Salamat, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang maitaas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. Bago ka umupo, sabihin mo sa 3 taong nakapaligid sa iyo, magpakatotoo ka. Amen. Magandang umaga po sa lahat na nasa online, sa aking mga kapatid na nasa Amerika na nanonood ngayon. Matulog na po kayo. Magpahinga na kayo, Pastor Andrev. Yan. Matthew chapter 6. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 6. Verse 1 to 8. Yan. Dalawang version po ang meron ako. Yan. Sabi po dito, if you're ready, can you say amen? Yung hindi pa handa, can you say amen na rin? O, diba? Isa pa, lahat ng handa na, can you say amen? Yung hindi pa, magsabi ng amen. Praise God, handa na tayong lahat. Sabi po dito, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Verse 5. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who is in secret will reward you. Verse 7, importante ito. Nasusundan niyo po ba? Verse 7, and when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then before you ask Him. Basahin natin sa Tagalog po yung verse 7. At sa panalangin nyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabulahang paulit-ulit na mga salita na gaya na ginagawa ng walang pagkakilala sa Panginoon. Meron ba kayong kilala na nagpe-pray paulit-ulit? Kung sino pa yung mas matagal, parang mas wala pang pagkakilala sa Diyos. Meron ba kayong kilala pag nag-pray mga 12 minutes yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Paulit-ulit? Gulat kayo, no? Hindi pala dapat ganun. Kasi maraming tao dapat nagpapakatotoo lang. Hindi mo naman madadaan sa pag-uuto kay Lord sa maraming mga salita. Si Lord ay hindi Diyos na madadaya. Pero maraming tao dahil merong gustong gawin o gusto makuha kay Lord, dinadaan sa maraming mabulaklak na mga salita. Nanahimik ang kalangitan. First time nyo bang mabasa sa Bible yan? First time ng iba marinig, ay, ganun pala. Hindi ko pala dapat sabihin yung ang dami-dami, 20 minutes akong kung ano-anong sinabing salita, ang daming papuri. Tapos ang prayer ko lang naman, Lord, pagalingin mo siya. Sinabi mo pa lahat. Alam na ni Lord kung sino siya at hindi niya kailangan ng security para malaman kung sino siya. Tao lang yun. Ulitin ko ha. Ang tao gusto marinig kung sino sila, insecurity na malaman kung sino sila. Para lang ma-assure nila kung sino sila. Alam mo talaga ang ganda mo. O talaga, pero alam niya naman maganda siya.
uy, medyo sexy ka na ngayon, pumayat ka. Alam niyang pumayat siya, talaga ba? Parang hindi. Parang, ang ganda ng damit mo. Talagang pinagandaan niya yun ng isang buwan, ha? Tapos niya, okay lang naman. Pero gusto niya kasi marinig yung ang ganda ng dinamit mo. Insecurity, yung parang para ma-secure siya o ma-assure siya sa sarili niya. Ang Diyos hindi kailangan ng ganun dahil kahit wala lahat ng yun, mananatili sa Diyos. Pero maraming Kristiyano, they're trying to pretend who they are not, even sa pananalangin, even sa mga bagay na kung ano man, nagiging hindi tayo totoo. Nagiging mapagkunwari tayo. Naakala natin, naloloko natin si Lord. Amen? Alam niyo po, this is the first Sunday of the second half of the year. Wow, sabihin mo sa katabi mo, blessed ka ni Lord. Buhay ka pa. Sa kabila na nangyari, no, sa last 2 years. Ngayon, kalahati na ulit ng taon. Second half, grabe na. Pinagpala ka pa rin. Nakatayo ka pa rin. Buhay ka pa rin, malakas ka pa rin. Pero marami sa atin, surviving lang. Anong kinaibahan? Alam niyo po, may istorya sa Bible, kung kilala niyo po si Jacob, may pinagtrabahuhan siya, at ang pangalan pinagtrabahuhan niya, si Laban. No? Dahil struggle niya talaga ito, laban talaga ng buhay niya. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam ng istorya na ito yung time na hinanap niya yung partner niya sa buhay at nakita niya ito, okay? Salamat sa mga nagbabasa ng Bible at meron akong backup. Doon sa mga hindi po nakakilala, si Rachel po ang pinagtrabahuhan niya. Pero dinaya siya ni Laban, talagang struggle sa kanya ito. Pangalan ng kanyang father-in-law ay si Laban, na ang binigay sa kanya nung festivity nung gabi na siya'y pagod na, ang binigay sa kanya ay si Praise God sa mga nagbabasa talaga ng Bible na nandito sa lugar na ito. Whew! Meron akong choir na sumasagot. Na ang pangalan ng unang binigay sa kanya ay si Kita nyo? Dito rin, huwag kayo pahalata. Masyado kayo na obvious eh. Sino ba yun? Ate Lea, Mayor? Bakit binigay siya? Kala ko ba kay Kuya Chay siya? Parang mali. Alright. Ang binigay sa kanya si Leah, alam nyo, there's two significant things. Leah was, gusto ko malaman natin doon sa story na yun. Si Leah ay pinagpaguran, pero hindi siya ang dapat pagpapala. He was just for survival, but he is not the revival. Your first half might be survival, but the second half of the year, parang wala akong kilala, walang nakikinig, parang wala nakakaalam. The second half of the year would be revival over many aspects of your life. Hello? Kagaya nung kanina binabasa natin, alam niyo po, nakakalungkot sa maraming Kristiyano ngayon, they pretend. At yun ang nangyari kay Jacob. Nadaya siya dahil ang hindi niya naunawaan kung ano yung talaga makukuha niya. At ang sabi lang sa kanyang Laban, alam mo, customary kasi sa amin, na yung panganay muna. Kaya naman, nagtrabaho siya for the next 7 years ulit. 14 taon. 14 years. Alam niyo, sabi ng Genesis chapter 29, verse 20, So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her. Ang sabi doon, at nagtrabaho ulit si Jacob para kay Rachel ng 7 taon. At yung 7 taon na yun ay parang araw lang na lumipas sa sobrang pag-ibig niya sa kanya. Maraming Kristiyano napapagod sa paglilingkod kay Lord at ang araw
isang araw, 2 araw na naglingkod kay Lord, parang taon sa kanyang naglingkod. Baliktad. Anong dahilan? Kasi nagpipretend ka na gusto mo yung ginagawa mo para kay Lord. Hindi ka nagpapakatotoo. Alam mo, kung mahal na mahal mo talaga ang Panginoon, hindi ka magkukunwari. Magiging totoo ka sa Kanya. Hello? Ang sabi dito, kanina sa binasa natin, no? Do not be like those Gentiles. Ano ba yung Gentiles? Yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. Huwag ka maging kagaya ng mga hintil o mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kilala mo na si Lord, kapatid, hindi mo na kailangan magkunwari. Tinanggap ka niya hindi dahil sa kung sinong magiging ka, kahit nung ikay makasalanan pa, minahal ka na ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, minahal ka ng Diyos kahit hindi mo pa siya kilala, kahit nung makasalanan ka pa. Tanggap ka ni Lord. Hindi mo kailangan mag-pretend na malakas, masaya lagi sa harap ng Diyos. At yun ang problema, kaya hindi natin natatagpuan ng tunay na kalakasan, ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, dahil pinatanggap mo yung pagkukunwari na ganun ka na kahit hindi pa. Magandang umaga po. Dahil yung mata ng iba talagang, kilala ba ako na itong taon to? Parang masama po ang tingin nyo. Kung meron man po kayong sama ng loob sa akin, edi good. Yan. Babasahin ko po ulit yung Matthew chapter 6 verse 5 to 8 na lang. Kaya kung mananalang kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. At maraming tao, mapagkunwari. Sa loob ng church, maraming artista. Sabihin mo sa katabi mo, praise God. Celebrity ka ba? Sabi mo nga sa katabi mo, celebrity ka ba? Alam niyo ba yon, yung mga artista? Ano yung mga artista? Ang galing umarte. Tama? Sino dito nakakakita ngayon sa mga social media nila yung expectations versus reality? Maraming tao ang tapang sa laban sa gobyerno sa social media. Meron kayong makilalang ganon? Grabe na yung gobyerno na yan, pero pag may ayuda, nakapila. Mapagkunwari. Hello? Hindi totoo. Maraming tao naman ang bait sa social media. Post ng kung ano-anong godly quotes, verse. Kapatid, mag-ingat ka. Baka yung social media mo pumunta ng langit, hindi ikaw. Totoo ba yon? Pakita tayo isang picture na expectations versus reality. Yung mga bagay. Ito, in real life, ito lang siya. Sa Facebook niya, marangal na marangal. Alam mo bang hindi mo kailangan mag-pretend kay Lord? Alam mo bang hindi mo kailangan magkunwari kay Lord? Nakakalungkot, maraming Kristiyano pupunta ng church. Matagal ko na naririnig ito. At totoo rin ito hanggang ngayon. At sa darating na panahon, natingin nila, okay lang sila. At ang ginagawa nila tuwing pagpunta ng iglesia ay paglilinis, konsensya. Magbawas-bawas man lang ako kasalanan. Hindi, kapatid, hindi mangyayari. Sadyang makasalanan ng tao, sabi ng Romans 3:23, lahat ng tao ay nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa kahabagan naman ng Diyos, tayo pinatawad, niligtas niya. Kaya hindi mo kailangan magkunwari na maayos. Hindi mo kailangan magkunwaring malinis. Hello? Kung sino ka, yan ang gusto ng Diyos. Dahil from sino ka, kaya kanyang baguhin na kung sino siya sa buhay mo. Maraming tao, ito po ang nakakalungkot, maraming tao nakalimutan na ang tunay na sila at ang kanilang ngiti bilang na lang.
nakalimutan niya ng maging masaya. Alam niyo po, minsan, kami ng asawa ko, ilang days kaming nag-work ng maraming bagay. Lalo na po nung inasikaso namin yung Kabuyaw sa renovations, no? Talagang busy-busy kami. One night, pahiga kami, matutulog kami, magpapahinga galing biyahe from Kabuyaw pauwi. Sinabi ko sa asawa ko, "Be, wait nga. Hinga nga tayo." Sabi ko, "Breathe in, breathe out." Ewan ko, naalala mo pa, Sarah? Sabi ko, "Breathe in." Pwede ba lahat tayo gawin natin to ngayon? Huwag mo lang masyado ibugas sa tabi. Medyo pababa na lang. Ha? O, sabay-sabay tayo. Breathe in yung malalim. 1, 2, 3, go. Breathe in. Breathe out. Whew! I feel the presence. Isa pa, breathe in. Breathe out. Kailan ka huling huminga ng ganyan? Yung nag-relax ka muna para maraming tao, sobrang pagpe-pretend nila, hindi na sila nakakahinga, hindi na sila nagiging totoo sa sarili nila. Be careful who you pretend to be, for you might forget who you really are. Minsan you need to relax, pause, and remember everything na ginawa ng Diyos sa iyo, ginagawa ng Diyos sa iyo. Hello? Stop pretending. Just relax and be who you are. Kasi si Lord, tanggap ka naman. Ang hindi tanggap ni Lord sa iyo, kapatid, yung kasalanan. Kaya sa church natin, tanggap natin kung may bakla tomboy. Pero hindi ka dapat manatiling ganyan. Kasi kasalanan yan. Tanggap ka namin bilang ikaw. Pero yung kasalanan na yan, dapat matigil. Ganun din naman sa lahat ng bagay sa atin. Hello? At madalas, ang dahilan bakit hindi tayo nagiging totoo dahil sa kayabangan o ego natin. Yung bang masyado na tayo mapagkunwari dahil sa kung ano man sasabihin na iba, natakot tayo. Tama ba yon? Minsan ka na nakilala sa gantong bagay, ayaw mo nang bumalik sa kung sino ka talaga. Amen? Kanina may picture dyan eh. Very basic lang naman talaga siyang maano. Pero kapag sa social media, kunyari mayaman. Totoo? May kilala ka bang ganyan? Meron ako marami akong kilalang ganyan. O yung iba naman, kapag kaharap, eto makinig kayo at makaka-relate kayo paano magkunwari ang tao. Kapag kaharap ang mga barkada, galante. Pero pag sa anak niya, sa pamilya niya, nanahimik yung iba, oh. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpahalata. Masyado kang obvious. Umimin ka, kamo. Sabi mo sa tabi mo, umimin ka para hindi ka obvious. Amen ba? Pambihira. Yung iba, ang bait kapag tropa niya. Ang bait sa iba, pero kapag sa pamilya niya, lahat tayo guilty dyan. Sabi mo, lahat tayo guilty dyan. Yung iba hindi masabi, pero hindi niya kasi tanggap na ganun din talaga siya. Hindi niya tanggap na ganun talaga siya. Minsan sinasabi ko, ito po totoo, minsan sinasabi ko, mabait ako sa asawa ko, sa mga taong nakapaligid sa akin, pero minsan ang katotohanan, mas mabait talaga ako sa iba bilang pastor. Yan, real talk yan. Mas kaya kong mag-abot ng iba, mag-sacrifice na marami para sa iba. Pero minsan kapag kailangan ng aking asawa, nakakalimutan kong asawa ko nga pala to, kailangan sa kanya yung the best. Real talk lang. Huwag ka magkunwari. Walang mangyayari, kapatid. Ang isang magandang bagay na sinabi sa akin ng Diyos na nalaman ko yun, at least alam mo, baguhin mo. Ikaw, hindi mo nga alam eh. Pinaalala ko lang sa'yo na dapat alam mo. Baka magaling na magaling ka kakasayaw sa church. Magaling na magaling kang kakaganyan sa church, pero paglabada sa bahay, wala.
Hello? Pagka may labas kayong magkakaibigan, sagot ko na. Pero kapag sa bahay, ma, ikaw na. Sa iba, hindi ko pa po kasi kaya, sige, darating yung time. Hindi mo na pagagastusin yung magulang mo. Pero ikaw na may kakayanan na, aba, magbago ka. Bakit? Pagkukunwari iyan. Ang masaktan, magbago. Ang tamaan, dumugo sana. Hello? Yung iba, ang husay sa boss nila sa mundong ito. Pero yung boss na nagmamay-ari ng buhay nila, yung iba ang galing magpabida ng chismis, ng balita, ng news. Hello? Pero kapag ka pinag-usapan ng patungkol kay Kristo, walang alam. Bakit naman ganun? Bakit naman ganun, kapatid? Hello? Stop pretending who you are not. Tigilan mo kung sino yung pagpe-pretend na hindi naman ikaw talaga. Anong dahilan bakit ako titigil? Mapapagod ka lang. At walang magandang resultang mangyayari. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang ma-relax? Alam nyo, ba't ko kinento kanina yung sinabi ko kay Pastor, yung kami ni Pastor, na kailangan namin huminga. Kasi sa sobrang pag-abot namin, totoo po ito, nakalimutan namin na kailangan namin mag-relax din. Huminga din. At maging totoo na napapagod kami. Minsan ganun di ba? Sobrang, kailangan ko maging malakas. Kailangan ko maging malakas. Kailangan ako masayahin lang. Kailangan hindi ako strong lang always. Hello? Oh, wag ka na maghanap ng kung sino yan. Ikaw yan, kapatid. Tayo yan. Hindi ako pwedeng makitang umiiyak, kundi mag-sign yun ng kahinaan. Hindi ako pwedeng makitang pagod kasi baka sabihin nila tamad ako. Masyado ka natatakot, di ba? Yun yung nangyari sa amin. Sabi ko kay Pastor Ruth, hinga nga tayo. Actually, siya lang yung pinagawa ko noon, breathe in, breathe out Naalala ko sa ko, breathe in ka nga. Sabi niya, bakit? Ayoko. Gawin mo lang. At sabi ko sa kanya, nung pagtapos niya, na mismong huminga, no? Sabi niya, oo nga, no? Kasi minsan, we're trying to do our best, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. At yung maraming Kristiyano, pagdating sa church, feeling nila, okay lang ako. Pag pumunta ka po sa doktor, nakikinig kayo? At sabi mo sa doktor, okay lang ako. Anong sasabihin ng doktor sa'yo? Ay ba yung ginagawa mo dito? Okay ka lang pala. Ano pa pinag-uusapan natin? Tapos itetest ka. Hindi, kailangan ko lang po ng general check-up, pero okay ako. Kailangan ko lang magpa-check up, pero okay ako. I-check ka ngayon sa dugo, sa kolesterol, kung gumagana ba na maayos yung utak mo. Yung marami sa atin, parang pwede ibenta, slightly used. Pwede pong ibenta, slightly used. Ang bihira. May issue. Alright. I-check up ka ng doktor. At makikita yung tunay na problema. Ay, masyadong mataas ang kolesterol mo. May masyadong mataas ang bad cholesterol mo. Magtigil ka kakababoy. Healthy naman po ako.
Ang lakas, gumigising ako umaga. Maaga po ako matulog. Kumakain po ako ng kung ano-anong gulay. May tipa nga po. Hindi. Alam ng doktor yun, tunay na sakit. Alam mo ba ganun din kay Lord? Kailangan ko lang naman maglinis konsensya kasi, pero okay ako. Mabait ako. Naiintindihan po ba natin? Maayos naman ako. Pero kung totoosin at papasiyasat ka ng gusto sa Diyos, at lalabas yung tunay na ikaw, makikita mo ano yung kailangan baguhin. Marami sa atin, hindi mo kailangan magkunwari. Hindi mo kailangan magkunwari. Ang sabi doon sa binasa natin kanina, sa verse 7, and when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do. Sa Tagalog ko babasahin. At sa panalangin nyo, huwag kayong magkunwari. Huwag niyong gamitin ang mga walang kabuluhang mga pananalita na paulit-ulit na kagaya ng ginagawa ng mga walang pagkakilala sa Panginoon. Kilala mo na si Lord. Hindi mo kailangan magkunwari kay Lord. Dahil kahit masabi mo na hindi mo siya ganun kakilala, kilalang kilala ka niya. Amen? Minsan, pupunta ka ng church at matatapos ang church, hindi mo naramdaman yung presence ni Lord at okay na sa'yo yon. Yun ay kasama sa pagkukunwari. Pupunta ka ng church at sabihin mo, okay ako, gusto ko lang lumakas ng onti at makarinig ng onting word of God. Okay na ako doon. Pero ang totoo, hindi na deal yung true issue na kailangan mo ng counseling para sa asawa mo dahil kayong dalawa yung may pagkakagulo. Ikaw ay depressed na kabataan. Suicidal na ang iyong thinking, pero sinasabi mo, okay lang ako, ngingiti-ngiti ka pa. Huwag kang magkunwari, kapatid. Hindi mo kailangan magkunwari. Napapagod ka. Hindi mo masabi kasi kapag sinabi mong pagod ka, susumbatan ka pa. Alam ko yan sa mga mag-asawa, may ganyan ba? Lakas ng amen ng isa, away yan mamaya. Lakas mo umamen ha. Kung sino ka man. Yari ka mamaya. Hindi, joke lang po. Pero totoo ito. Minsan hindi mo masabi, pa, ma, pagod ako. Kasabihin niya, ako nga eh. Hindi naman kami nakikipagkompetensya. Hindi naman kami papaguran. Gusto lang naman namin talaga sabihin, pagod lang talaga kami. Ano ba naman yung, ganun ba? Anong gusto mo? Kaso, hello? Kaso hindi mo magawa, kaya magkukunwari ka na lang. Alam niyo ba nangyari kay Jacob? Hindi siya nagsettle na magkunwaring okay lang sa kanya. Maaari, the first half ng taon mo, okay lang sa'yo kung ano nangyayari. Pero the second half, huwag kang papayag na okay lang. Imagine, walang racial na nangyari, edi walang Judang lumabas. Walang tribe. Hello, walang 12 tribes na lumabas. Walang Jesus. Kasi bakit? Nagsettle si Jacob kay Leah. Kung nagsettle siya, buti na lang hindi siya nagsettle na okay lang sa kanyang magkunwari na okay na yon. Hello? Huwag kang magkunwaring okay lang. At maging totoo ka dahil kung ano yung talagang totoo, doon may best na binibigay si Lord. Hello? Malakas na palakpak sa Panginoon. Before I end, meron po akong ikikwento isang bagay na maraming tao dapat makarelate. No? Sana makarelate kayo. Sa sobrang taas ng ego ng tao, tinatanggap niya kung sino yung hindi siya. At minsan, isang hari ay merong ginawa. At itong hari na ito ay sobrang taas ng yabang at wala siyang pinakikinggan. At sobrang lungkot niya, makinig kayo, sobrang lungkot niya, wala na siyang kagalakan. Nagpretend siya, nagpakuha siya ng isang manggagawa, nagagawa ng robe niya na magpapakita kung gaano siya kasaya. Naintindihan niyo yun?
Lahat na nakakasunod, can you say amen? At itong manggagawa na ito, ang katotohanan, isa siyang con artist. Mandurugas. No? At sabi nung hari, gawan mo ko ng isang robe na, na walang katulad, pinakamaganda, no? At magpapakita ng na ako'y masaya, malakas, at grabe ang katayuan. Itong con artist, walang magawa at maisip. Ano kayang gagawin ko? No? Alam ko na, maglalabas ako ng pretend robe at sasabihin ko, ang nakakakita lang ay yung matatalino at mga mararangal. Kaya dumating na siya doon sa araw ng pagpapakita. Ang sabi niya, mahal na hari, ito na po ang robe na napakaganda para sa inyo. Ang katotohanan po, walang nakakakita nito kundi yung mga taong mababait, mararangal, at matatalino lang. Sa sobrang yabang ng hari, ang sabi niya, napakaganda. Sobrang bagay sa akin. Pati ang kulay, gustong-gusto ko. Isuot mo sa akin. Hinubad niya lahat sa kanya. At tumayo sa harap ng mga tao. Suot-suot yung robe. Ang sabi niya, maganda ba? Tinawag niya lahat ng kanyang mga kawal, lahat ng kanyang mga tauhan. Maganda ba? Sabi nila, at sabi bigla nung con artist, tandaan nyo, ang matalino, mabait, marangal lang ang nakakakita niyan. Ang sabi nila, napakaganda, mahal na hari. Sobrang ganda. Sabi nila, kundi papatay sila ng hari. Sobrang ganda, mahal na hari. Nag-iisa, walang katulad. Ang sabi ng mahal na hari, magpaparada tayo, gusto kong ibandera sa lahat ng lungsod ang aking magandang robe. Wala siyang suot-suot sa sobrang yabang niya at sobrang pagkukunwari niya. Yun lang ang kanyang suot. At dumaan siya, may isang bata na totoo. Ang sabi niya, tinawanan niya yung hari at sabi niya, bakit ka nakahubad? Kita lahat sa iyo. If you know what the moral of the story is, sa harap ng Diyos na totoo, wala tayong kayang itago. Huwag ka mag-settle doon sa hindi naman dapat sa'yo. This second season, this second half of the year, huwag kang mag-survive lang doon sa mga pagkukunwari. Maging totoo ka ngayon. Tayong lahat ay tumayo. Pwede ba palakpakan natin malakas ang Panginoon? Yung hari, masayang masaya dahil sa yabang. Ikaw kapatid, masaya ka ba? Baka yabang lang yan. Baka hindi ka na nagiging totoo. This morning, pwede ba baguhin natin yan? Refuse to pretend. Ayoko magkunwari, Panginoon. May isang magandang awit si Pastora Mela na kinanta niya eh. Yung sabi niya doon, ayoko nang magkamali, ayoko nang magkunwari. Turuan mo ang puso kong magmahal ng tapat sa'yo. Napakaganda ng awit na yun. Tapos may ginawit din ng ang Kuya Jamin natin, na kinanta ni Pastor na, sisimulan ko ng muli, iiwanan ang mga mali, iaalay ang sarili. The keyword, buong buo. Keyword, buong buo. Dahil maraming beses, halos kalahati na ng taon, this 2021, hindi ka naging totoo. At ang hindi pagiging totoo ay hindi pagiging buo na inaalay ang sarili sa Diyos. Stop pretending you're strong. Stop pretending you have joy. Stop pretending that you have peace. Maging totoo ka dahil tanggap ka ni Lord. Maging totoo ka. Maging totoo ka. Malungkot ka, Lord, pasiyahin mo ako. Dahil kung sasabihin mo kay Lord, hindi ako malungkot, hindi ka niya kayang bigyan ng ayaw mong tanggapin. Kung sasabihin mo, Lord, hindi ako mahina,
Hindi ka mapapalakas ni Lord dahil ayaw mong tumanggap ng kalakasan. Pero kung magiging totoo ka lang, ngayong umagang ito, gagawin ng Diyos sa iyo ang iyong kailangan. Lord, hindi ko na alam saan ako lalapit. Pero Lord, alam ko pwede kitang lapitan. Kaya ngayong umagang ito, as we close our eyes, can we talk to the Lord this morning and say, Lord, ayoko na magkunwari. Lord, ayoko na, Lord, mag-pretend. I refuse to pretend. Hindi ko na gusto to, Panginoon. As we close our eyes, I'm gonna give you a minute just to talk to the Lord and say, Lord, ayoko na magkunwari. Ayoko na magpanggap na ako'y masaya. Ang katotohanan, hindi naman. Na Lord, ako'y malakas. Na ang katotohanan, gusto ko na ng palakalakasan. Na Lord, na okay kami, pero hindi naman. Ngayong umagang ito, while you're talking to God, may God restore everything that you're lacking. Punuin ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ngayong umagang ito. And I declare in the name of Jesus, there will be restoration this morning. There's gonna be revival in your life this morning as you being real with God. Habang ikay nagpapakatotoo sa Diyos, gawin ng Diyos ang mga bagay na kailangan mo ngayong umagang ito. And I open the altar right now. Just like yung ginawa ng con artist, binigyan niya yung hari ng peking robe na wala nakakita. But this morning, I'm gonna give you a different thing. Dito sa lugar na ito, walang lalapit na hindi naman totoo. Kaya kung gusto mo lang magpakatotoo kay Lord, lapit ka sa unahan. Ibigay mo kay Lord. Kung ano man, Lord, wala na akong galak sa ginagawa ko, pagod na lang. Kagalakan kailangan ko, kaya lalapit ako sa unahan. Lord, pagod ako sa aking physical, sa aking spiritual, wala nang apoy. Lalapit ako sa unahan dahil kailangan ko ng apoy mo. Hello? If you're hearing this place, this morning, is for those people na totoo lang. Kaya kung gusto mo magpakatotoo sa harapan ng Diyos ngayon, lapit ka. Lapit ka. It doesn't matter kung ikay matagal na sa Panginoon o bago lang. Pero kung gusto mo magpakatotoo ngayon sa Panginoon, Lord, kailangan ko kagalingan. Ayoko mag-pretend na malakas ako. Ayoko mag-pretend, Panginoon, na-revive ako, na may apoy pa ako sa iyo. Pagod na ako, Panginoon. This morning, palakasin, pagalakin, pag-apuyin ka ng Panginoon. Oh, we thank you, Jesus.